Meron akong gagawin na isang megaphone na bago pa pero hindi na tumutunog. Naka power on na siya. Tapos pindutin natin dito, wala. Pindutin natin itong kanyang trigger. Ayan, umilaw naman siya, yan o. Pero walang tunog. Pindutin natin yung siren, wala. Ayan o, nagbi-blink. Pindutin natin yung whistler, wala. So ito yung ating gagawin. Buksan ko lang ito, tanggalin natin itong battery. Ganito lang. Ayan, tapos iangat lang natin ito. Ayan. Ayan yung kanyang battery, rechargeable po at meron ng plug. Subukan nating basahin yung kanyang battery kung merong laman. Ito naka-DC na tayo, DC ready. At tatakpan. Tingnan natin. Merong 8.22 volts. Good yung battery. Merong laman. Ngayon, titingnan natin yung kanyang speaker. Buksan natin ito para makita natin kung ano yung, kung saan yung ang speaker. Hindi pala makita yung aking ginagawa. Ano ba yun? Buksan natin ito. Tanggalin natin itong screw na isa. Yan, nandito yung kanyang electronics. At ito yung kanyang merong gasket para sa waterproof. At ito yung kanyang speaker. Tanggalin natin dito sa socket. At testerin natin gamit yung analog tester. Kasi yung analog tester naglalabas ng 3 volts. Yung kanyang X1 dito. So tutunog yan, magka-cracking sound. Ito yung kung tumunog siya, okay yung speaker. Okay, wala. Kung mapapansin nyo, ayan yung tester ko, merong reading or gumagana yung ating needle, yung ating X1 range. At ito wala oh. Ayan, so ibig sabihin yung speaker ang sira or yung kanyang driver unit, yung kanyang coil, kasi ito ay megaphone, kaya ito parang trompa. So yan yung titingnan natin. Alisin natin itong speaker at yan yung bubuksan natin. Ito may 3 screw. Ayan, kung makikita nyo may 3 screw sa loob. Yan yung tatanggalin natin. Kaya para madali tayo, yan o, diba? Ayan, 3 tornilyo. Okay, yung 3 tornilyo ay natanggal na natin. At para malaman natin kung okay ang unit, lagyan po natin ito ng speaker na iba. Okay, para hindi na tayo mag-aalala dito o hindi na tayo mag-isip ng dito sa kanyang circuit, kasi meron po yung electronic circuit. Ayan o. Okay, so para hindi na tayo mag-aalala dyan, hanap tayo muna ng isang speaker pang palit doon. Kumbaga pang replace lang muna temporary. Nilagyan ko muna ng extra speaker yung hindi sa kanya kasi ito sira. Ngayon hininang ko doon sa loob ang kanyang wiring ng speaker na ilalagay natin. Ang paraan na ito ay para po malaman ko kung okay yung circuit or yung speaker lang talaga yung nasira. Ito na, ituloy na natin. Nalagyan ko na ng wiring dito papunta dito sa speaker. Hininang ko lang sa loob para hindi dadapris. At ito yung kanyang battery, ilagay na natin. Yan, lalagay na natin yung battery. Itakip lang natin pansamantala dito. Ay. Yan. Tapos i-on na natin. Yan, i-on natin. Tapos pindutin natin. Pindutin natin yung siren. Oh, di ba? Okay, so napatunayan natin na sira yun talaga yung kanyang speaker or yung kanyang trompa. At yung
temporary na nilagay natin ay mandal. So ibig sabihin, hindi na tayo mamroblema dito sa circuit. Doon na tayo sa speaker mag-focus. Okay, so natin. So dahil sabi ko na tumunog na ito, dito na tayo mag-concentrate sa kanyang trompa. Ito buksan natin, alamin natin. Dito merong screw sa loob. Yan yung tanggalin natin para po makuha natin ito. Subukan natin. Tanggalin ko lang muna ito sa loob. Ito na, natanggal ko na yung tatlong screw. At kailangan kung paano natin tanggalin. Ito yung kanyang coil. Tingnan natin. Yan o. Oh, may coil siya. So ito yung titingnan natin, yung coil, kung ito ay putol o hindi. Ito ngayon, yung coil, tingnan natin kung saan dito yung putol niya. Tingnan natin dito sa coil, malayo tayo sa ilaw. Dito tayo sa coil, mag-check dito sa coil. Dito, at saka dito. Yan, wala. Dito, wala rin. Dito meron. At dito sa kabila ay wala. So may putol dito. Tingnan natin. Ano? Dito tingnan mabuti ha. Ito. Ano, meron. Tapos dito wala. Ito meron. Tapos dito sa kabila ikutin natin. Dito wala, dito wala, dito meron. So ibig sabihin yung wind may putol. Yan yung hanapin natin. Hanapin ko muna at i-update ko lang sa inyo kung makita ko yung naputol. So ito, no, i-check natin sa wiring. Okay, papunta dito, patungo dito. Tapos ganito din sa kabila. Pero pagdating doon sa loob, parang nakita ko yung gumagalaw-galaw. Ayan o. So ang ginawa ko, naghinang ako dito sa dulo. Yan siya o. Yan, hininangan ko. Ganon din dito sa kabila. At ngayon, i-reading ko na po kung meron na. Yung tester natin andun sa ibaba. So dito, mag-connect lang tayo ng ating test probe at saka dito. Ayan o. Nakita nyo ba? Ayan o. Oh, kanina nakita nyo naman ang tinisting ko ay wala. Ngayon ayan na siya. So ibig sabihin po, yung hinang ng sa factory ay natanggal. Okay, yan yung aking pagka-intindi sa nangyari dito. Kasi hindi na po siya nagko-connect. Ibig sabihin po natanggal. At saka ito kung titingnan nyo, ayan o, umangat na siya. Ito. Ayan. So idikit natin yan dyan. At ayan o, ito may putol pala dito. Ayan, kung makikita nyo, ayan o. O, diba? Kita nyo ba? Ito, putol. So ang gagawin ko dyan, kukuha lang ako dito, kukunin ko itong isang hibla at paikutin natin sa kabila. Magbabawas tayo ng isang ikot lang naman. Okay, so basahin natin ng thinner para po lumambot. Okay. Kumuha ko ng thinner, nilagay ko sa bulak para po matagal matuyo. Basahin natin. Basahin ko po dito. Yan. Pagkatapos, kukuha ako, tatanggalin ko itong isang hibla. Medyo mahirap lang. Ayun o. Ayun. So kukuha lang ako ng isang ikot kasi hindi naman pwedeng idugtong natin siya doon. Okay, tingnan natin kung makakuha tayo ng isang ikot dito. Basahin lang ng thinner na nasa bulak para lumambot. Ayan. Okay. Then palampasin natin siya dito sa isa. Kasi mapuputol itong isa kung hindi natin pa ang tawag doon. Hindi natin basahin muna ng thinner. Push muna natin.
Okay, nabasa ko na po ng thinner. At ayan. Tanggalin natin yung isang ikot. Basain lang ng basain hanggang sa lumambot. Huwag natin pilitin kung matigas kasi masisira. Ayan, ito. Yan siya. So, hinang ko siya dito. Ayan. Tapos putulin natin itong isa. Tapos siya patatagusin natin dito sa butas para doon tayo maghinang sa loob. So ito na, nahinang ko na siya. Ang sabi ko nga, namanggal ako ng isang paikot kasi mahirap na kung baliktarin pa natin. So dito ay titingnan natin dito sa dulo. Yung tester natin, tingnan nyo na lang. Kasi merong tinatawag na yung anino, anong anino sa Tagalog. So meron na siyang reading. Meron siyang 8 ohms or ilang ohms ito. Tingnan natin kung ilang ohms. Meron siyang 4 ohms. So maliit or mababa ang kanyang resistance. Ngayon, lagyan natin ito ng pandikit. Hindi pala makita yung ginagawa natin. Lagyan ng pandikit. Epoxy 5 minutes para po hindi matanggal. Okay? Babalikan ko na lang kayo mamaya pag nalagyan ko na ng epoxy kasi matagal pa yon. Habang nagpapatigas ako ng ating epoxy at dahil ito ay rush up, minamadali dahil ginamitan natin ng artificial dryer. Ito, hot air, yung blower sa buhok para tumigas kaagad yung ating nilagay na pandikit. At habang pinapalamig at pinapalambot, tatanggalin ko dito yung nilagay ko na wiring. Ito, tatanggalin ko na yan sa loob kasi sakitid naman po ito, may sakit ito. So tanggalin na natin. Tanggalin ko lang, balik lang mamaya pag natanggal ko na. Dahil natanggal ko na, i-assemble ko na lang ito dito. Ayan, meron 3 screw dito. At saka una nating ilagay ito dito kasi i-align pa natin. I-align pa natin yan mamaya kung yung tunog hindi maiipit. Okay, so i-align ko muna, ilagay ko ito dito. Babalikan ko na lang kayo mamaya pag ibalik ko na siya dito. Ganyan lang naman siya. Tapos i-align ko lang. Hindi naman tayo malito kasi meron namang slot dito. Ayan o. Ito, ayan. Tama lang natin siya dyan. Ayan o. Sa kabila din. At i-screw na natin siya dito. 3 hanggang doon. Pistirin ko na ngayon at pakinggan natin kung okay na yung tunog. Kung hindi siya naiipit or nasasakal, kung pakinggan, ito yung ating tester. Naka X1 pa rin tayo. Ayan. Tapos tusukin ng ating test probe dito sa terminal. Ayan, maganda naman. Ayan o. Okay. So, pag ganyan yung tunog, parang hindi siya naiipit, goods na yung alignment. Higpitan na natin. Minsan, sa paghigpit natin, nami-misalign, kaya umiiba yung tunog pag nahigpitan na. So, ulitin natin ang pag-check. Yan, maganda naman yung kanyang tunog. Ibalik na natin siya dito sa kanyang horn. Kanina, yung pagkaalala, itong nilalagyan ng strap. Yan, sa taas. At yung pangalan niya na Globals ay nasa itaas ito. Okay, yan. Para po hindi tayo malito. Tapos itama natin dito sa butas na 3. Ito. Ayan o. At ilagay na natin siya dito. Ipasok lang natin dito sa loob, saka tornilyuhan. Hindi rin pala tayo malilito kung saan yung sa itaas at saan yung sa ibaba. Kasi ito sa taas at ito yung kanyang trigger at handle ay dapat sa ibaba. So ganyan lang. Okay? So ibalik na natin ito dito sa socket. Ayan. Tapos ito ibalik natin sa loob.
Ayan. Balik natin yung kanyang tornilyo. Ayan na, nabalik na natin. Ibalik natin itong kanyang o-ring. Ayan. Tapos, balik natin yung kanyang battery. Okay. Balik natin yung takip. Ayan. Tapos, yung kanyang strap. Ayusin ko lang. Okay. Ayan. Tapos, ito. Ayan o. Balik lang natin ang strap. Ayan. Tapos, kitesting na natin. Okay. Ito na tayo sa pinakahihintay ng lahat. Kung umanda na yung ating ginawa. Ngayon, i-on natin. Ayan. Tapos dito, i-power on natin. Ito. Pindutin natin itong siren. Ayan, blister. Okay. Siren. Volume, gumagana ang volume. Ayan. Dagdagan natin ang volume. Off natin ang siren. Magsasalita tayo. Hello? Sayon! Makita ang imo nga toy-toy! Ayan o, sayon! Itago mo ang toy-toy! Dali, tago! Suot ng diaper! Dali, tago! Takpan! Ayan, kita! Oh, wow! Oh, may pulis na! Oh, diba? So, ayan na. Umandar na. Okay na. Yung speaker. Yung kanyang coil yung naputol. At, ang ginawa ko ay nagbawas lang ako ng isang ikot para makadugtong ako uli ng panibago. At nilagyan natin ng pandikit para po sakaling magalaw-galaw ay hindi matatanggal. So, yan lang po yung ating video. Yung tungkol sa ating megapon na bago pa hindi na tumutunog at naputol yung kanyang coil. So, sana po ang video ko ay makakatulong at makapulutan ng aral. At kung sa palagay nyo na ang video na ito ay makapagbigay idea sa iba, pa-share na lang po. At kung hindi ka pa naka-follow or subscribe, follow and subscribe na po. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Bye-bye!